Sa malayong kaharian ng Aravina, may isang makapangyarihang hari at reyna na kilala sa kanilang kabutihan at pagmamahal sa kanilang nasasakupan. Minamahal sila ng lahat, mula sa pinakamayaman hanggang sa pinakamahirap, sapagkat hindi lamang sila patas at makatarungan, kundi tunay silang may malasakit sa kanilang mga mamamayan. Subalit sa kabila ng kabutihang loob ng hari at reyna, ang kanilang kaisa-isang anak, si Prinsipe Adrek, ay kabaligtaran ng kanilang likas na kabaitan. Siya ay mayabang, malupit, at walang pakialam sa damdamin ng iba. Mula pagkabata, nasanay siyang palaging sinusunod. Anuman ang kanyang hilingin, hindi niya kailanman naranasang mahirapan o mawalan ng anumang bagay. Kaya lumaki siyang may matigas na puso at walang malasakit sa kanyang kapwa. Isang hapon, habang naglalakad si Prinsipe Adrek sa hardin ng palasyo, may isang matandang babae na naglalakad patungo sa pamilihan. Mukha siyang pagod at gutom. Hawak-hawak ang isang maliit na basket na may ilang piraso ng prutas at gulay. Habang nagmamadali siyang tumawid, hindi niya sinasadyang mabangga ang prinsipe. Ay, patawad, mahal na prinsipe, nag-aalalang sabi ng matanda habang agad na yumuko bilang paggalang. Ngunit sa halip na tanggapin ang paghingi ng tawad, sumiklab ang galit sa mukha ni Adrek. Wala kang modo, matandang pulubi, sigaw niya. Sa kanyang matinding galit, itinulak niya ito ng malakas, dahilan upang matumba ang matanda at malaglag ang lahat ng laman ng kanyang basket sa maruming lupa. Tiningnan siya ng matanda ng diretso sa mata, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakadama si Prinsipe Adrek ng kakaibang kilabot. May kung anong kakaiba sa mga mata ng matanda, parang nagliliyab sa galit at lungkot. Ikaw ay lumaki sa kayamanan, ngunit ang puso mo'y punong-puno ng kasamaan, wika ng matanda, dahil sa iyong pagmamataas at kawalan ng awa, isinusumpa kitang matutunan ang sakit ng pagiging hamak at tinuturing na mababa sa lipunan. Bago pa makasagot si Prinsipe Adrek, isang malakas na hangin ang bumalat sa buong palasyo. Ang katawan niya ay nag-init, at isang matinding kirot ang kanyang naramdaman. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang kanyang tinig ay nagbago. Hindi na ito boses ng isang tao, kundi ungol ng isang hayop. Nang hamupa ang mahiwagang hangin, hindi na siya nakatayo sa kanyang mga paa bilang tao. Nang tingnan niya ang kanyang katawan, nakita niya ang kanyang refleksyon sa isang malinis na florera sa tabi. Hindi siya makapaniwala, hindi na siya isang prinsipe, kundi isang pangit na aso. Narinig niya ang mahinang boses ng matanda habang papalayo. Ang sumpang ito ay hindi matatanggal hanggat hindi mo natututunan ang tunay na kahulugan ng kabutihan at pagpapakumbaba. Ngayon, mararanasan mo ang buhay na walang kapangyarihan, walang kayamanan, at walang sinumang magmamahal sa iyo bilang isang hari. Ang kanyang sigaw ng takot at puot ay umalingaw-ngaw sa buong palasyo, ngunit walang sino man ang nakarinig, sapagkat sa paningin ng lahat, si Prinsipe Adrek ay nawala, at isang aso lamang ang naiwan. Nagising si Prinsipe Adrek sa malamig na sahig ng palasyo, pakiramdam niya'y bumibigat ang kanyang katawan, at may kung anong kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Pilit niyang inunat ang kanyang mga braso, ngunit sa kanyang pagkagulat, hindi na yun kamay ng tao. Ang kanyang mga daliri ay naging mga pangit na paa ng isang aso, at ang kanyang katawan ay nabalot ng maruming balahibo. Hindi siya makapaniwala, isang bangungot lang ito, hindi ba? Mabilis siyang tumayo at tumakbo patungo sa pinakamalapit na salamin sa bulwagan ng palasyo. Sa kanyang pagkakita sa sariling refleksyon, napasigaw siya, ngunit ang lumabas lamang sa kanyang bibig ay isang mahina at paos na kahol. Hindi totoo ito, pilit niyang sinasabi. Ngunit kahit anong gawin niya, ang kanyang tinig ay hindi na tinig ng isang tao. Maya-maya pa, bumukas ang malalaking pinto ng palasyo, pumasok ang ilang lingkod at bantay upang simulan ang kanilang gawain sa umaga. Nang makita nila ang aso sa gitna ng bulwagan, agad silang napatigil. Anong asong marumi ang nakapasok dito? Sigaw ng isang tagapagsilbi. Hindi ito dapat narito sa palasyo, baka may dala itong sakit, sagot ng isa pang bantay. Dumaan ang hari at reyna sa bulwagan, halatang balisa. Magdamag nilang hinanap ang kanilang anak na si Prinsipe Adrek, ngunit hindi nila ito matagpuan. Nakita ba ninyo ang prinsipe? Tanong ng hari sa mga lingkod. Wala po, mahal na hari, sagot ng isang tagapaglingkod. Hinanap na po namin siya sa kanyang silid, sa hardin, at maging sa mga lansangan ng kaharian, ngunit tila naglaho siya. Lumapit ang reyna sa aso na nakatayo sa gitna ng bulwagan. May kung anong lungkot sa kanyang mga mata nang makita ito. Kaawa-awa naman ang asong ito, mahinang sabi niya, para siyang naliligaw. Ngunit bago pa siya makalapit,
isa sa mga bantay ang nagsalita, "Paalisan natin ang hayop na ito, hindi ito dapat narito sa loob ng palasyo." Natauhan si Prinsipe Adric, hindi siya nakilala ng kanyang sariling mga magulang, sinubukan niyang lumapit at tumahol sa kanila, pilit na nagpapaliwanag sa kanyang paraan, ngunit sa paningin ng lahat, isa lamang siyang mabangis at pangit na aso. Alisin ang hayop na iyan, utos ng hari, agad siyang hinabol ng mga bantay, at kahit anong pagtatangka niyang manatili, wala siyang nagawa kundi tumakbo palabas ng palasyo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Prinsipe Adric ay itinaboy mula sa kanyang tahanan, wala siyang mahahawakan na kayamanan, wala siyang kapangyarihan, at wala siyang sinumang mapagsasabihan ng kanyang tunay na kalagayan. At sa unang pagkakataon rin, nakadama siya ng takot at lungkot, isang pakiramdam na noon ay kanyang tinuturing na kahinaan. Lahat ng ito ay nawala kay Prinsipe Adric sa isang iglap, ngayon, isa na lamang siyang aso na pag-alagala sa lansangan, walang tahanan, walang pagkain, at walang nagmamahal sa kanya. Habang naglalakad siya sa makipot na eskinita ng kaharian, nakaramdam siya ng matinding gutom. Noon, kahit kailanman ay hindi siya nagutom, ang kanyang hapag ay laging puno ng masasarap na pagkain, at hindi siya kailanman nangailangan ng anuman, ngunit ngayon, ramdam niya ang pagkahilo sa walang laman niyang sikmura. Sa kanyang paglalakad, nadaanan niya ang isang tindahan ng tinapay, naamoy niya ang bagong lutong tinapay na nakapatong sa isang mesa sa labas, agad siyang lumapit, umaasang makakatikim kahit kaunti. Ngunit bago pa siya makalapit, isang matabang lalaki ang sumigaw, "Lumayas ka rito, maruming aso." Hinabol siya ng lalaki gamit ang isang walis, at wala siyang nagawa kundi tumakbo palayo. Dahan-daang bumalik ang prinsipe sa isang madilim na sulok ng eskinita, napatingin siya sa paligid, mga mahihirap na bata na namumulot ng pagkain sa basurahan, mga matandang nakasandal sa pader, gutom at nanghihina. Noon, hindi niya pinapansin ang ganitong tanawin, para sa kanya, hindi niya kailangang intindihin ang kanilang paghihirap, ngunit ngayon, nararamdaman niya ito sa kanyang sariling balat. Napatingin siya sa langit, ganito ba ang pakiramdam ng mahihirap, ganito ba kahirap ang buhay nila? Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagsimulang tumulo ang kanyang luha, hindi dahil sa inis, kundi dahil sa tunay na kalungkutan. Habang nakayuko siya, may lumapit sa kanya, isang batang marungis, may manipis na kasuotan at walang sapin sa paa, sa kabila ng kanyang maruming itsura, may mabait itong mga mata. "Kaawa-awa ka naman," mahinang sabi ng bata habang inabot ang maliit na piraso ng tinapay sa kanyang kamay. Nag-aalangan si Adric, sanay siya ang binibigyan ng pagkain, hindi siya ang pinagbibigyan, ngunit sa kanyang matinding gutom, dahan-dahan niyang inamoy ang tinapay at kinain ito. Ngumiti ang bata, "Huwag kang mag-alala, aalagaan kita." Sa unang pagkakataon, may isang taong nagpakita ng kabutihan sa kanya, isang bagay na noon ay hindi niya kailanman ginawa para sa iba. Habang tinitingnan niya ang batang may busilak na puso, nagsimulang magbago ang kanyang damdamin. Ngunit hindi niya alam, ito pa lamang ang simula ng kanyang tunay na pagsubok. Sa kabila ng kanyang matinding paghihirap, hindi inaasahan ni Prinsipe Adric na may isang tao pa ring magpapakita sa kanya ng kabutihan. Ang batang nagbigay sa kanya ng tinapay ay nagpakilala bilang si Elias, isang ulila na namumuhay sa lansangan. "Ano kayang pangalan mo?" tanong ni Elias habang hinihimas ang magulong balahibo ng prinsipe. Hindi makasagot si Adric, kaya tumahol na lamang siya ng mahina. "Siguro, tatawagin na lang kitang aso," natatawang sabi ng bata, "Pasensya na, hindi ako magaling magbigay ng pangalan." Kung tao lang siya, siguradong pinagalitan na niya ang bata, isang prinsipe na tulad niya. Tinatawag na basta, aso, ngunit sa ngayon, wala siyang magawa kundi tanggapin ito. Sa mga sumunod na araw, dinala siya ni Elias sa isang lumang gusali na nagsilbing tahanan ng mga batang lansangan. Doon niya nakita ang realidad ng buhay na hindi niya pinansin noon, mga batang natutulog sa malamig na sahig, namamaalamos ng pagkain, at lumalaban para sa bawat araw na dumadaan. Nakita ni Adric kung paano nagsasakripisyo si Elias hindi lamang para sa sarili kundi para sa ibang bata, kahit siya mismo'y gutom, ibinabahagi niya ang maliit niyang pagkain sa kanyang mga kaibigan, at sa kabila ng kahirapan, hindi pa rin nawawala ang ngiti sa kanyang mukha. "Alam mo, aso," sabi ni Elias isang gabi habang magkayakap silang natutulog para magpainit sa malamig na hangin, "minsan iniisip ko, paano kaya kung maging mayaman ako? Siguro,
bibilhin ko ng maraming pagkain ang lahat ng batang tulad namin. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Adric ng matinding hiya. Noon, wala siyang pakialam sa mahihirap, hindi niya naisip kung paano sila nabubuhay, kung paano sila naghihirap habang siya ay naglulunoy sa yaman at kapangyarihan. Ngayon, kasama niya sila, at higit sa lahat, isa na siya sa kanila. Dahan-dahan, unti-unting may nababago sa kanyang puso. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kanyang pagsubok. Sa malayo, may panganib na papalapit, isang banta na susubok sa lahat ng natutunan ni Prinsipe Adric sa kanyang bagong buhay. Lumipas ang ilang linggo, at unti-unting natutunan ni Prinsipe Adric ang buhay sa lansangan, nasanay na siyang matulog sa malamig na sahig, maghanap ng pagkain sa basurahan, at umiwas sa mga taong nais siyang saktan, ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya inasahan na makakahanap siya ng tunay na pagmamahal at malasakit mula kay Elias at sa iba pang batang lansangan. Naging malapit ang loob ni Adric kay Elias, kahit hindi siya makapagsalita bilang tao, naiintindihan niya ang bawat hinaing at pangarap ng bata, sa tuwing umiiyak ito sa gutom o sa tuwing napapagod sa pamamalimos. Inilalapit ni Adric ang kanyang ulo sa bata upang iparamdam na hindi ito nag-iisa. Ngunit isang gabi, dumating ang isang bagong pagsubok. Habang mahimbing na natutulog si Elias at ang iba pang mga bata sa isang lumang gusali, may narinig silang malalakas na yabag sa labas, mula sa anino ng dilim, lumitaw ang isang pangkat ng masasamang loob, mga kilalang magnanakaw at siga sa kaharian. "Anong ginagawa ninyo rito?" sigaw ng isang batang kasama ni Elias. "Ang mga tulad ninyo," sagot ng pinuno ng grupo, isang lalaking may pilat sa pisngi, "ay wala ng silbi sa lipunan, pero sigurado akong may halaga pa rin kayo bilang alipin." Nagkaroon ng saglit na katahimikan bago bumalat ang takot sa buong gusali. Alam na nila kung ano ang ibig sabihin nito. Maraming beses nang may nawawalang mga bata sa lansangan, at ang mga tsismis ay nagsasabing ibinibenta sila bilang alipin sa malalayong bayan. "Huwag, pakawalan ninyo kami," sigaw ni Elias, ngunit mabilis siyang hinablot ng isang malakas na lalaki. Nagngalit ang damdamin ni Adric, hindi niya maaaring hayaang kunin si Elias, kahit isa na siyang aso, hindi niya hahayaan na may mangyaring masama sa kanyang kaibigan. Mabilis siyang lumundag at kinagat ang kamay ng lalaking may hawak kay Elias, napasigaw ito sa sakit at nabitawan ang bata. "Asong to, ang tapang mo ah," sigaw ng lalaking may pilat. Agad niyang dinukot ang isang matalim na patalim mula sa kanyang sinturon. "Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo." Tumakbo si Adric sa harap ng mga bata, matapang na nakaharap sa mga masasamang loob. Kahit natatakot siya, alam niyang kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang mga bagong kaibigan. Ngunit bago pa makasugod ang mga magnanakaw, isang malakas na tinig ang umalingaungaw sa dilim. "Huwag kayong gagalaw." Mula sa kadiliman, lumitaw ang isang pangkat ng mga kawal ng kaharian, hawak ang kanilang mga espada at sulo. "Mga kawal," sigaw ng isa sa mga bata, napaatras ang mga masasamang loob. Alam nilang wala silang laban sa mga sundalo ng kaharian. "Tumakas tayo," sigaw ng pinuno ng grupo, at agad silang nagkanya-kanyang takbo sa dilim. Mabilis na lumapit ang isa sa mga kawal kay Elias. "Ligtas ba kayo?" Tumango si Elias, bagamat nanginginig pa rin sa takot. "Oo, salamat kay aso, kung hindi dahil sa kanya, baka nahuli na kami." Tumingin ang kawal kay Adric na ngayoy hinihingal at may mga sugat sa katawan. Mukhang matapang ang asong ito, ngumiti siya. "Kailangan nating ipaalam ito sa palasyo." Napamulagat si Adric. Palasyo? Hindi niya alam kung matutuwa siya o matatakot. Ito na ba ang pagkakataong makabalik siya sa tahanan ng kanyang pamilya? O ito ba ang simula ng panibagong panganib? Matapos mapalayas ang mga magnanakaw, pinili ng mga kawal na dalhin si Elias at ang ibang mga bata sa palasyo. Ang hari at reyna ay patuloy na naghahanap ng nawawalang prinsipe, paliwanag ng isang kawal, ngunit maliban doon, gusto rin nilang makatulong sa mga mahihirap na batang lansangan. Nagningning ang mga mata ni Elias. "Talaga po? Makakatikim kami ng masarap na pagkain." Tumango ang kawal at ngumiti. "Oo, lahat kayo ay bibigyan ng pagkain at matutulungan." Habang naglalakad papunta sa palasyo, napansin ni Adric ang mga mata ng mga bata, punong-puno ito ng pag-asa. Sa kabila ng paghihirap nila sa lansangan, ngayon lang sila nagkaroon ng pagkakataong umasa sa isang magandang kinabukasan. Ngunit sa kaloob-looban ng puso ni Adric, may takot siyang nararamdaman. Ano ang mangyayari kapag bumalik siya sa palasyo?
Makikilala pa kaya siya ng kanyang mga magulang, o mananatili siyang isang aso habang buhay? Pagdating nila sa malalaking tarangkahan ng palasyo, namangha ang mga bata. Sa kanilang paningin, ang palasyo ay isang paraiso, malalawak na hardin, matatiyog na haligi, at mga gintong palamuti na kumikinang sa liwanag ng araw. Agad silang dinala sa isang malaking bulwagan kung saan naghihintay ang hari at reyna. Napansin ni Adric ang lungkot sa mukha ng kanyang mga magulang, alam niyang hanggang ngayon ay patuloy pa rin silang naghahanap sa kanya. Maharlik ang hari at reyna, wika ng isa sa mga kawal habang lumuhod. Ito po ang mga batang natagpuan namin sa lansangan, at ito po ang aso na nagligtas sa kanila mula sa mga masasamang loob. Napatigil ang reyna at agad na lumapit kay Adric. Ang asong ito, mahinang wika niya habang marahang hinahaplos ang kanyang ulo, parang pamilyar siya sa akin. Nakatingin lang si Adric sa kanyang ina, gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin kung sino siya, ngunit wala siyang ibang nagawa kundi humalik sa kamay ng reyna at idikit ang kanyang ulo sa kanyang dibdib, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noong siya pa ay tao. Napangiti ang reyna at niyakap ang aso, may mabuting puso ang asong ito. Tiningnan siya ng hari at tumango, mula ngayon, mananatili siya rito sa palasyo, karapat-dapat siyang alagaan. Nanlaki ang mata ni Adric, mananatili siya rito, sa kanyang sariling tahanan. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang pagsubok, kahit nasa palasyo na siya. Nananatili pa rin siyang isang aso, at higit sa lahat, hindi niya alam kung paano niya maibabalik ang dating anyo niya. Habang nakatingin siya sa kanyang mga magulang, isang tinig ang muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ang tinig ng matandang engkantada na sumumpa sa kanya. Hindi matatanggal ang sumpang ito hanggat hindi mo natututunan ang tunay na kahulugan ng kabutihan at pagpapakumbaba. Napayuko si Adric, hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung paano matutunan ang aral na iyon. At kung hindi niya ito matutunan, habang buhay na siyang magiging aso. Makalipas ang ilang araw, unti-unting nasanay si Adric sa kanyang bagong buhay sa palasyo bilang isang aso, sa kabila ng kanyang anyo, hindi niya maiwasang makaramdam ng saya dahil sa wakas, kasama niyang muli ang kanyang mga magulang, ngunit sa kabila nito, may bumabagabag pa rin sa kanyang isipan, paano niya matatanggal ang sumpa. Sa loob ng palasyo, itinuring siyang alaga ng hari at reyna. Laging nasa tabi siya ng kanyang ina, na tila ba may espesyal na koneksyon silang dalawa, parang nararamdaman kong kilala kita, minsan ay nasabi ng reyna habang hinahaplos ang kanyang ulo. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging espesyal sa paningin ng kanyang pamilya, napansin ni Adric ang hindi pantay na pagtrato ng mga lingkod sa palasyo, nakita niya kung paano nila hinahamak ang mga batang lansangan na dinala ng mga kawal, bagamat binigyan sila ng pagkain at masisilungan. Madalas silang pag-alitan at pagsalitaan ng masasakit na salita. Isang araw, nakita ni Adric si Elias na nahulog ang kanyang daladalang tray ng pagkain sa sahig, agad itong nilapitan ng isang tagapagsilbi at sinigawan. Ang mga gaya mo, walang silbi dito sa palasyo, hindi ka marunong mag-ingat, sigaw ng lalaki. Muling kumulo ang damdamin ni Adric, noon, ganito rin siya mag-isip, na ang mahihirap ay walang halaga. Ngunit ngayong naranasan niyang maging isang tulad nila, alam niyang hindi iyon totoo. Mabilis siyang sumugod at kinagat ang leleyan ng kasuotan ng tagapagsilbi. Ano ba? Ano bang problema ng asong ito? Sigaw ng lalaki habang pilit inaalis ang kanyang kasuotan mula sa pagkakakagat ni Adric. Napatigil ang hari at reyna sa kanilang ginagawa. Anong nangyayari rito? Tanong ng hari. Mahal na hari, ang asong ito ay bigla akong kinagat, reklamo ng lingkod. Lumapit ang reyna at tiningnan si Elias, na ngayoy nakayuko at nanginginig, ano ang nangyari? Hindi makasagot si Elias, kaya isang tagapaglingkod ang naglakas loob na magsalita, napag-alitan po siya dahil natapon niya ang pagkain. Tumingin ang reyna sa nagrereklamong lingkod, at kinailangan mo pa siyang pagsalitaan ng ganoon. Hindi nakasagot ang lalaki, muling lumingon ang reyna kay Elias at hinawakan ang kamay nito, huwag kang matakot, anak. Lahat ng tao sa kaharian ay may halaga. Ano man ang kanilang pinagmulan, ngumiti siya, salamat sa iyo, aso, alam mong hindi tama ang ginawa nila. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Adric ng kakaibang init sa kanyang dibdib, alam niyang ginawa niya ang tama, isang bagay na hindi niya kailanman pinansin noon. Habang nakayuko siya sa harap ng kanyang ina, biglang lumiwanag ang kanyang paligid, isang mahiwagang liwanag ang bumalat sa kanya,
at isang tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Malapit mo nang maunawaan ang tunay na kahulugan ng kabutihan. Nagulat si Adric, ibig sabihin ba nito, unti-unti na siyang lumalapit sa kanyang tunay na pagbabago? Ngunit hindi niya alam, may isa pang pagsubok ang naghihintay sa kanya, isang pagsubok na susubok sa tunay na nilalaman ng kanyang puso. Makalipas ang ilang araw, patuloy na nanatili si Adric sa tabi ng kanyang pamilya, sa kanyang pananatili sa palasyo, unti-unti niyang napagtanto ang mga bagay na hindi niya pinansin noon, ang pagod ng mga lingkod, ang sakripisyo ng mga kawal, at ang tunay na kahulugan ng pagiging isang mabuting pinuno. Ngunit isang gabi, isang trahedya ang yumanig sa kaharian. Habang mahimbing na natutulog ang lahat, biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga kawal, sunog, may sunog. Mabilis na kumalat ang apoy sa isang bahagi ng palasyo, nagising ang hari at reyna sa kaguluhan, habang ang mga lingkod ay patakbong lumalabas upang iligtas ang kanilang sarili. Sa gitna ng kaguluhan, naalala ni Adric si Elias at ang ibang batang lansangan na nasa silid sa malayong bahagi ng palasyo. Agad siyang tumakbo patungo roon, sa kanyang pagdating, nakita niyang napapaligiran na ng apoy ang silid. Sa loob, nandoon si Elias at ang iba pang bata, takot na takot at hindi makalabas. Aso, sigaw ni Elias nang makita siya, tulungan mo kami. Nakita ni Adric ang isang maliit na siwang sa dingding kung saan maaaring makatakas ang mga bata, agad siyang lumundag at sinipa ito gamit ang kanyang malakas na katawan. Sa wakas, nagkaroon ng sapat na butas para sa kanila. Bilas sa ninyo, dumaan kayo rito, tila gusto niyang isiga, ngunit tahol lamang ang kanyang nagawa. Isa-isa, lumabas ang mga bata sa siwang habang sinusundan ni Adric ang mga ito upang tiyaking ligtas sila. Ngunit nang papalabas na si Elias, biglang bumagsak ang isang nasusunog na kahoy sa pagitan nila. Aso, hindi kita maabot, sigaw ng bata habang umiiyak. Walang pag-aalinlangan, lumundag si Adric sa apoy upang abutin si Elias, nararamdaman niya ang hapdi ng init sa kanyang katawan, ngunit hindi niya yun inalintana, ang mahalaga, mailigtas niya ang kanyang kaibigan. Sa wakas, nagawa niyang itulak si Elias patungo sa butas at ligtas na itong nakalabas. Ngunit bago pa siya makasunod, bumagsak ang isa pang malaking kahoy, at natabunan siya ng naglalagablab na apoy. Nabalot ng kadiliman ang kanyang paningin, sa huling sandali ng kanyang buhay bilang isang aso, isang tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip, ang tinig ng matandang engkantada. Ngayon, naunawaan mo na ang tunay na kahulugan ng kabutihan. Ang pagpapahalaga sa iba higit sa iyong sarili. Sa isang iglap, bumalat sa kanya ang isang makinang na liwanag. At nang bumalik ang kanyang paningin, nakita niyang muli ang kanyang mga kamay. Siya ay bumalik sa pagiging tao, sa gitna ng nag-aapoy na silid, muling tumayo si Prinsipe Adric, hindi bilang isang mapagmataas at malupit na prinsipe, kundi bilang isang tunay na pinunong natutong magmahal at magsakripisyo para sa iba. Ngunit makalalabas pa kaya siya ng buhay? Nang bumagsak si Adric sa lupa, agad siyang napapalibutan ng mga kawal, ang hari at reyna, na nooy abala sa pagsisigurong ligtas ang lahat, ay napalingon sa kanya. May tao doon, sigaw ng isang kawal habang tinuturo si Adric. Agad lumapit ang reyna, hawak ang kanyang dibdib sa pagkabigla. Sino ka? Tanong niya, hindi makapaniwala sa nakikita. Dahan-daang tumayo si Adric, ramdam ang sakit ng kanyang katawan mula sa init ng apoy. Nang makita niya ang kanyang ina, hindi niya napigilan ang pag-agos ng kanyang luha. Ina, mahina niyang sambit, nanlaki ang mata ng reyna, ano ang sinabi mo? Humakbang palapit ang hari, tinitigan siya mula ulo hanggang paa, imposible, bulong nito, ngunit may pag-asa sa kanyang boses. Mahal na hari, reyna, lumuhad si Adric sa harapan ng kanyang mga magulang, puno ng pagsisisi sa kanyang puso, ako po ito, si Adric, ang inyong anak. Natahimik ang lahat, maging ang mga kawal at lingkod ng palasyo ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Si Elias, na nasa tabi ng reyna, ay nanlaki ang mata. Aso, bulong ng bata, ikaw si Prinsipe Adric. Hindi agad nakapagsalita ang reyna, nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-daang inaabot ang pisngi ng kanyang anak, nang maramdaman niya ang init ng balat nito, bigla siyang napahagulgol. Aking anak, bulalas niya bago siya napayakap ng mahigpit kay Adric. Sumunod ang hari sa kanilang yakapan, at sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, muling nabuo ang kanilang pamilya. Ngunit,
Paano ito nangyari? Tanong ng hari matapos siyang pakawalan mula sa yakap. Nagpakawala ng malalim na hinga si Adric bago nagsimula ang kanyang kwento, kung paano siya isinumpa ng Encantada, kung paano siya namuhay bilang isang aso, kung paano niya natutunan ang halaga ng kabutihan at pagpapakumbaba. Naluha ang reyna sa kanyang mga sinabi, "Anak, napakaraming paghihirap ang pinagdaanan mo." Tumango si Adric, ngunit ang lahat ng iyon ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Hindi ko kailanman nakita ang paghihirap ng iba noon, dahil nabubuhay ako sa sarili kong pagmamataas. Ngayon, alam ko na ang halaga ng tunay na kabutihan, ang pagmamahal sa iba nang walang hinihintay na kapalit. Nagtinginan ang hari at reyna, sa kanilang paningin, hindi na ang dating aroganteng prinsipe ang nasa harapan nila, kundi isang binatang handang mamuno ng may puso at malasakit. Sa hindi kalayuan, isang malamig na ihip ng hangin ang dumampi sa balat ni Adric, isang pamilyar na tinig ang bumulong sa kanyang isipan. "Natuto ka na, Prinsipe Adric," ang sumpa ay tuluyan ng napawi. Napatingala siya sa langit, at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan. Ngunit may isang bagay pa siyang kailangang gawin bago tuluyang matapos ang kanyang kwento. Lumingon siya kay Elias at sa ibang mga batang lansangan, "Hindi ko hahayaang bumalik kayo sa buhay na yon. Aniya, mula ngayon, ang palasyong ito ay magiging tahanan ninyo rin." Muling bumalat ang katahimikan, hindi makapaniwala si Elias at ang iba pang bata sa kanilang narinig. Ngunit nang makita nila ang sinseridad sa mata ni Adric, napangiti si Elias bago tumakbo palapit upang yakapin ang prinsipe. At sa unang pagkakataon, niyakap din ni Adric ang isang taong hindi niya itinuring na kapantay noon. Sa wakas, natutunan niya na ang tunay na kahulugan ng pagiging isang mabuting pinuno. Matapos ang trahedyang dulot ng sunog, unti-unting bumangon ang kaharian, pinamunuan ng hari at reyna ang muling pagpapatayo ng mga nasirang bahagi ng palasyo, ngunit higit sa lahat, may isang malaking pagbabago na naganap, isang pagbabagong hindi lamang sa kanilang tahanan kundi sa puso ng kanilang anak, si Prinsipe Adric. Sa sumunod na mga linggo, hindi na ang dating mayabang at malupit na prinsipe ang nakita ng mga mamamayan, sa halip, isang bagong Adric, isang prinsipe na may malasakit at pagmamahal sa kanyang nasasakupan. Ang kapistahan ng pasasalamat isang buwan matapos ang sunog, nag-organisa si Adric ng isang malaking kapistahan para sa lahat, mga maharlika, kawal, lingkod, at higit sa lahat, ang mga mahihirap at mga batang lansangan. "Ano po ang okasyon, Prinsipe?" tanong ni Elias habang namamangha sa mga masasarap na pagkain at masasayang tao sa paligid. Ngumiti si Adric, "Ito ay isang kapistahan ng pasasalamat," sagot niya. "Para sa bagong simula, hindi lamang para sa akin, kundi para sa ating lahat." Muling nabalot ng kasiyahan ang kaharian. Sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang isang prinsipe na tunay na nagmamalasakit, hindi lamang sa mga maharlika kundi sa bawat mamamayan ng kanyang nasasakupan. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit ang hari at reyna kay Adric. "Anak," wika ng hari, "ipinagmamalaki ka namin, ikaw ang magiging pinakamahusay na hari ng kahariang ito balang araw." Nagulat si Adric, "Ama," hinawakan ng reyna ang kanyang kamay, "ngunit higit sa pagiging hari, mas mahalaga ang natutunan mo, ang halaga ng tunay na kabutihan at pagmamahal sa kapwa." Niyakap ni Adric ang kanyang mga magulang, "Hindi ko magagawa ito kung hindi dahil sa inyo, at sa mga taong nagturo sa akin ng tunay na halaga ng buhay." Sa di kalayuan, isang malamig na hangin ang dumaan, at tila isang mahiwagang tinig ang lumipad kasabay ng hangin. "Tinupad mo ang iyong tadhana, Prinsipe Adric, mabuhay ka ng may kabutihan at pag-ibig sa iyong puso." Alam niyang iyon ang huling mensahe ng Encantadang sumumpa sa kanya noon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang parusa kundi isang biyaya, isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa pagmamahal at kabutihang ibinabahagi sa iba, at mula noon, namuno si Prinsipe Adric bilang isang mabuting pinuno, minahal ng kanyang kaharian, at nag-iwan ng isang alamat na hindi kailanman malilimutan.